Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Leon POV. Pinuntahan ko si Amara sa room niya dahil ang gusto ko, sabay kaming pupunta sa party. Pero wala na siya, nakababa na siguro. Sinabi ko na sa kanya nung nakaraan na gusto ko ay sabay kami, pero ayaw niya at baka daw kung ano pang isipin ng mga tao. Fuck them. Wala akong pakialam as long as na ginagampanan ko ng maayos ang tungkulin ko. At isa pa, nakaredy na ang team namin kung sakali man pumutok ang balita tungkol sa aming dalawa. Pero si Amara ay hindi talaga mapigilan. Talagang bumaba na at hindi ako hinintay. Dismayado man ay lumabas na ako ng room niya. Sinalubong naman ako ng aking security team at naglakad na kami ng tuloy-tuloy hanggang sa makasakay at makalabas ng elevator at muling naglakad hanggang sa makarating kami sa hall kung saan idadaos ang event. Ibang pintuan ang dinaanan namin since isa ako sa mga VIP guests na attendee. Agad na hinanap ng aking mga mata kung nasaan si Amara. Nahagip naman siya ng paningin ko pero hindi ko nagustuhan na may kausap siya na lalaki. Parang pamilyar ang mukha ng lalaking kausap at nginingitian niya. Iniisip ko pa kung saan ko siya nakita dati. Kinuyom ko ang aking kamao nang maalala kung sino iyon. Siya yung lalaking kausap ni Amara sa resto bar ng Ninong Omar niya. Agad akong naglakad sa direksyon kung nasaan sila. Nakita ko pa na lumilingon-lingon si Amara sa paligid. Pero bakit parang hindi niya ako nakita hanggang sa malapit na akong makalapit sa kanya. Narinig ko pa ang anyaya ng lalaki sa kanya na umupo muna sa table nila habang wala pa ang mga kasamahan niya. I smirk in his dreams. Walang ibang pwedeng pwestuhan si Amara kung hindi sa tabi ko lang, sa piling ko. Tumikim ako para makuha ko ang atensyon nila. Napalingon naman si Amara, kaya kinuha ko ang pagkakataon para mahagkan siya sa kanyang pisngi. I don't care kahit ayaw pa ni Amara ang ginawa ko. Dapat lang na malaman ng lalaking ito kung saan siya dapat lumugar at itatak niya sa kokote niya that Amara is fucking mine. Nandyan ka na pala. Halataan ka ba sa boses ni Amara? Yes, and I need you now. Ang nakangiting sabi ko sa kanya. Thanks Jeff, so work muna ako? See you around. Ang paalam niya sa lalaki at hinawakan niya ang isa kong braso na tila nagmamadali ng igiya ako para maglakad palayo. Hindi ko nagustuhan ang mga binitawan niyang salita. At balak pa atang makipagkitang muli sa lalaking iyon. Anong ginawa mo? Nakakahiya. Ang mahina niyang bulong sa akin pero halata sa boses niya ang pagkadismaya. Anong nakakahiya? Ikinakahiya mo ako? Sino ba ako sa buhay mo? Ang sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Hindi naman maipinta ang mukha niya pero kahit ganoon ay sobrang ganda ng ayos niya ngayong gabi. Parang ayaw ko na tuloy umattend sa party na ito at gusto ko nang magkulong na lang kami sa hotel room magdamag. Seriously? Itatanong mo pa talaga yan? Baka nakakalimutan mo kung sino ka. Pwes, ipapaalala ko sa'yo, isa ka lang namang mayor at pwedeng gamitin ng kalaban mo sa politika ang setup or kung anumang relasyon meron tayong dalawa para masira ka sa taong bayan. Ang seryoso at mahina niya pa ding sambit. Fucking fuck. May point si Amara sa mga sinabi niya. Pero the fuck with that man, hindi ako papayag na pormahan siya ng kung sino mang lalaki. Amara POV. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Like seriously? Ano bang ginagawa niya? Talagang hinalikan niya pa talaga ako. Alam kong sinadya niyang gawin yon para makita ni Jeff. Hindi naman ako nag-alala dahil may hint na naman si Jeff sa kung anong setup naming dalawa. Tiwala naman ako kay Jeff na hindi niya ipagkakalat ang relasyon namin ni Leon. Ang inaalala ko lang ay baka may ibang nakakita sa ginawa niyang paghalik sa akin kanina. Hindi ako makapaniwala sa inaasal niya.
Para siyang teenager na nagtatantrums, like kung nagseselos man siya. Wala siya sa lugar, kaya ipinaalala ko lang naman sa kanya kung sino ba siya at kung ano ang pwedeng mangyari. Hindi naman siya nakaimik sa mga binitawan kong salita. Marahil na pag-isip-isip niya na tama ako. Sa totoo lang talaga ay gusto ko na siyang iwan ngayon, pero hindi naman ako makaalis dahil wala pa si Giovanna. Ano kayang nangyari sa babaeng yon? Never pa siyang na-late sa trabaho. Holy shit, nagsisidatingan na ang mga tao. Ano nang gagawin ko? Hindi ako confident kung nakabisado ko ba lahat ng mga mukha at pangalan ng mga importanteng guest sa party na ito. Kinakabahan ako, parang ayoko na. Pwede bang sunduin ko muna si Giovanna saglit? Hindi pwede. Ang agad niyang sagot sa akin. Napakunot noon naman ako sa sinabi niya at tiningnan ko siya. Hindi pwede dahil papunta na siya dito. Ang turo pa ni Leon kay Giovanna na papalapit na sa kinatatayuan namin. Medyo nakahinga naman ako ng maluwag at nandyan na si Giovanna. Kung dati ay sobrang inis ko sa kanya, ay tila ngayon ay siya ang tinuturing kong tagapagligtas dahil confident lang naman siya na nakabisa niya lahat ng nasa listahan. Medyo mabagal ang lakad ni Giovanna. Malamang nahihirapan siya dahil sa suot niyang red mermaid style gown. Sorry talaga Mayor and Miss Amara. Nalate ako. Nagkaroon kasi ng aberya sa gown ko kaya hindi agad ako nakababa dito. Ang agad niyang paghingi ng paumanhin pagkalapit sa amin. It's okay Giovanna. You look beautiful tonight. Ang sagot naman ni Leon. Okay, given naman talaga na maganda at sexy ngayon si Giovanna. Pero hello, parang hindi niya pa ako sinasabihan na ang ganda ko tonight. Sa mga pumapasok sa isipan ko ngayon, ay tila ako naman ngayon ang nagtatantrums. Need ko na namang magpakawala ng isang malalim na buntong hininga para merelax ako at hindi ako pwedeng magalit at pairalin ang selos ko dahil nakakahiya at ayoko ng eskandalo. At isa pa, hindi rin naman legal ang relasyon namin sa mata ng mga tao. Lagot ka sa akin mamaya Leon kapag tayong dalawa na lang. At nagsimula na nga ang paglalakad namin to mingle with other attendees. Si Leon ay nasa gitna at kaming dalawa ni Giovanna ay nasa magkabilang gilid niya. At sa hindi kalayuan sa may likuran namin ay natanaw ko naman si Ruel. And wow, nakasuot din and tie din ito. Hindi halata na bodyguard. Ang una naming nakasalubong ay agad na bumulong si Giovanna malapit sa tenga ni Leon. Wow, ang haba nun na. Nakabisa talaga yon ni Giovanna. Nakipagkamay naman si Leon dito at nakipag-usap saglit pagkatapos ay lakad na naman kami. At ano pa nga ba? Nangunguna naman si Giovanna sa pagbulong kay Leon. Wow again. Pati ba naman yung junior sa pangalan ay nakabisa niya rin. Kagaya ng ginawa ni Leon kanina ay nakipagkamay na naman itong muli at nakipag-usap saglit. Hinayaan ko na lang si Giovanna ang bumulong ng bumulong. Tutal naman, siya naman ang magaling. Tila naging palamuti lamang ako sa gilid at tagangiti na lamang. Hanggang sa matapos na ang pamingle at umupo na kami sa aming table dahil mag-start na ang program. Kasama namin sa table ang ilang kamag-anak ni Leon na ipinakalala niya. Si Ate Denise at ang kapatid nitong si Derek na may kasamang date na si Patty ang name. Pero nang banggitin ni Leon ang pangalan naming dalawa ni Giovanna ay biglang humalakhak ang kanyang pinsan na si Derek. Actually, pamilyar sa akin ang mukha niya pero hindi ko na matandaan kung saan siya nakita. Lupet mo talaga Kaz, pinagsabay mo ang dalawang letter A? Ang komento pa nito habang inuubos ang tawa. Kitang-kita sa mukha ni Leon ang pagpigil ng galit. Ang kasama nitong babae ay sinamangutan siya at si Ate Denise naman ay bigla siyang binatukan. Shut up and behave, sinasabi ko sa'yo. Ang suway nito sa kapatid niya. Nanahimik naman si Derek at medyo naging awkward tuloy dito sa table namin dahil halos wala nang magsalita. Itinuon na lamang namin ang aming mga paningin sa may stage at nagsimula na ang auction para sa mga artworks. Nakakalula mga bidding, imagine sa isang painting umaabot ng milyon ang bid. Talagang masasabi na hindi basta-basta ang mga taong nandito ngayong gabi.
Hanggang sa matapos ang first round, isi-serve muna ang dinner at pagkatapos ay saka naman isasagawa ang second round ng bidding para sa iba pang items. Tahimik lang kaming kumakain hanggang sa bulungan ako ng babae na kasama ni Derek. Pasensya ka na dito sa katabi ko ha, baliw yan eh, tawa ng tawa ng walang dahilan. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Thank you, ano nga pala ulit ang name mo? Sorry, nakalimutan ko agad. Ang bulong ko naman sa kanya. Patty, ang mahinang sagot niya. At pareho kaming nag-smile sa isa't isa. Hindi ko alam pero parang ang gaan ng loob ko sa kanya. Hanggang sa matapos na kaming kumain at ipinagpatuloy na muli ang bidding. Ngunit sa hindi malaman na kung paano nangyari ay dumating na ang kinatatakutan ko. Holy shit! Biglang nag-flash sa malaking screen sa may stage ang mga larawan naming dalawa ni Leon na sweet sa isa't isa. Halos patakbo akong umalis. Hindi ko na naisip kung saan ako pupunta. Basta ang importante, makalayo ako saglit dahil hindi ko na alam kung ano pang mukha ang ihaharap ko sa sobrang kahihiyan. Hanggang sa hindi ko namalayan na nasa loob pala ng ladies room ako napadpad. Bala ko pa sana na pumasok sa isang cubicle para doon sana magkulong or magtago dahil sa kahihiyan na inabot ko. Pero bago pa man ako makapasok sa loob nito ay laking gulat ko nang may humawak sa isang balikat ko. Iha, natatandaan mo pa ba ako? My goodness, ngayon pa talaga. Gusto ko nang mag-breakdown and cry sa loob ng cubicle. Ang nauutal na hindi ko malaman kung ano bang isasagot ko. Sa totoo, ay pamilyar naman ang mukha ng babae na ang tensya ko ay mga kaidaran lamang ni Mama. Ako si Judith, mama ng classmate mong si Jeff. Siya pala ang mama ni Jeff. Malamang hindi niya nakita yung mga picture na nasa labas dahil nandito siya ngayon sa loob ng ladies room. Pinilit ko pa ding ngitian kahit ang bigat-bigat na ng kalooban ko para matapos na, pero hindi ko inaasahan ang mga sumunod na salita na lumabas sa mga labi niya. Tumingin ito sa may salamin at ipinatong ang kanyang handbag sa may gilid ng sink. Binuksan iyon at kinuha ang kanyang lipstick, pero bago niya ilapat yon sa kanyang mga labi para mag-retouch, ay nagsalita muna ito. Buti naman at bumalik ka na. Alam mo, ang dami nagsasabi sa mama mo at isa na nga ako sa pabalikin ka na. Kahit pa sabihin ng nasa pangangalaga siya ng mga Guevara, ay iba pa din ang kasama kanya. Yung may mag-aalaga sa kanya na tunay niyang kapamilya. At pagkatapos ay naglagay siya ng lipstick sa kanyang labi. Anong sinasabi niya? Naguguluhan ako. Naglihim ba sa akin si Mama? Parang may nagtulak sa akin na sakyan kung anuman ang sinasabi nito para makakuha pa ako ng iba pang impormasyon. Oo nga po kaya bumalik na po ako para magkasama na po ulit kami. Ang sagot ko sa mama ni Jeff habang pareho kaming nakatingin sa may salamin. Ibinalik na niya ang kanyang lipstick sa loob ng kanyang handbag at pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Sabay lumingon sa akin at napaharap din naman ako sa kanya na tila ba ready o hindi ready kung ano man ang ilalabas na salita sa bibig niya. Iha, bigyan kita ng advice ha. Sabay hawak ng isang palad niya sa isang balikat ko na tila tinatapik-tapik iyon ng mahina. Alam ko sobrang hirap ng pinagdadaanan mo ngayon, pero sana huwag kang mawala ng pag-asa. Lagi ka pa ding magdasal at maniwala sa Panginoon Diyos na malalagpasan niyo ang pagsubok na ito. Alam mo, lagi kong isinasama ang mama mo sa panalangin ko na sana tuluyan na siyang gumaling. Pabalik-balik kasi ang sakit niya at since hindi niyo sila kasama ngayong gabi, naisip ko na baka masama na naman ang pakiramdam ni Rose. Pero pasasaan ba at gagaling din siya, lalo na ngayon na magkasama na kayo, lalo yung magpapalakas panigurado. So ayun lang, sige iha, lalabas na ako. At lumabas na nga ang mama ni Jeff at iniwan akong nakatulala sa harapan ng salamin na tila pinoproseso ang mga impormasyon na nalaman ko ngayong gabi. Parang hindi ako makahinga. Ang bigat ng dibdib ko kasabay ng pagkahilo at parang bumaliktad ang sikmura ko hanggang sa hindi ko na napigilan at nagsuka na ako. Buti
Nasa tapat lang ako ng sink at kasabay noon ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Agad kong binuksan ang faucet ng sink. Buti na lang ay konti lang ang kinain ko at agad namang bumaba iyon. Buti hindi yun bumara at pagkatapos ay hinugasan ko ang aking kamay. Kahit anong pigil ko ay hindi ko mapigilan ang pagpatak ng mga luha sa aking mga mata. Sobrang bigat talaga ng dibdib ko. Parang may nakadagan at hindi ako makahinga. Halos magkasabay-sabay ba naman ang problema. Napatingin ako sa sarili kong refleksyon sa harapan ng salamin. I look pale. Kailangan kong kumalma at baka himatayin ako dito sa loob ng ladies room. Kaya ilang beses akong nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Hindi ako makapaniwala sa katangahan ko. Hindi ko man lang napansin na may sakit na pala si mama. At ano ang sakit niya? Sa tingin ko ay malubha iyon, base na din sa mga sinabi sa akin ng nanay ni Jeff. Malamang hindi totoo yung sinasabi ni mama na dahilan na kaya hindi makakauwi dahil may aayusin na negosyo si Tito Ramon. Malinaw na ayaw niyang sabihin sa akin na may sakit siya. My goodness, wala talaga akong kwentang anak. Hindi ko alam kung nasaan ba talaga si mama. Habang ako naman ay nagpapakasarap at paulit-ulit na gumagawa ng makamundong kasalanan. At si Leon, imposible naman na hindi alam. Naglihim din siya sa akin. Hinayaan niya lang talaga na wala akong nalalaman. Napaka-selfish talaga niya. Wala talaga siyang ibang inisip kung hindi ang sarili niya. Wala na akong pakialam kung ano man ang isipin ng mga tao tungkol sa akin. Ang mahalaga ngayon ay kailangan kong malaman kung nasan ngayon si mama. Kumuha ako ng tissue at pinunasan ang bibig at kamay ko. Nang bigla naman pumasok sa loob si Patty, nang biglang may naisip ako. Papasok na sana siya sa cubicle, pero hinarangan ko siya. Alam ko, ngayon lang tayo nagkakilala, pero kailangan ko ng tulong mo. Ang pagmamakaawa ko sa kanya sa pahikbi-hikbi kong boses, dahil pilit ko pa ding pinipigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Teka, wait. Ihing-ihi na talaga ako, ang sabi niya at mabilis na pumasok sa loob ng cubicle at narinig ko pa ang paglock niya. Wala naman akong nagawa kung hindi hintayin ang paglabas niya mula sa loob ng cubicle. Narinig ko ang pag-flush ng toilet at ilang saglit pa ay lumabas na din ito at dumiretso agad sa may sink para maghugas ng kamay. Pasensya ka na ha, naiihi na kasi ako. Siya nga pala, pinapatanong sa akin ng isa sa mga security ni Mayor Leon. Nasa labas, nakaabang kung nandito ka daw sa loob. Hindi kasi siya pwedeng makapasok. Aba, gusto ba naman pumasok dito sa loob? Ang kapal, di ba? Pinipigilan ko nga at hindi pwede dahil mga babae lang ang pwedeng pumasok dito at hindi naman siya makaporma. Inutusan ba naman ako na tingnan ko kung nandito ka daw sa loob? Ang sabi niya habang naghuhugas ng kamay. Ang kapal talaga ng mukha ni Leon. Talagang pagkatapos ng eskandalo ay patuloy pa din ang pagbabantay sa akin ng mga aliporas niya. Hindi ako papayag. Hinintay ko muna si Patty matapos at nang lumapit siya sa akin ay halos makaawa ako sa harapan niya na tulungan niya ako. Uulitin ko, alam ko ngayon lang tayo nagkakilala. Pero kailangan ko ng tulong mo. Please, tulungan mo ako makaalis dito nang hindi nasusundan ng security ni Mayor. Ang muli kong pagmamakaawa sa kanya. Wala na din akong ibang maisip na pwedeng tumulong sa akin. Tiningnan niya ako ng seryoso na tila ba nag-iisip. Hindi siya nagsalita at nagsimula na siyang maglakad papunta sa pintuan. Ayaw niya akong tulungan sa isip ko, pero kailangan ko ulit subukan. Please, kailangan kong puntahan yung mama ko. May sakit siya. Ang sabi ko habang tinitingnan pa din siya na naglalakad na halos malapit ng makalabas. Bigla siyang tumigil sa paglalakad at muling humarap sa akin at naglakad muli papalapit sa akin. Thanks God, nagbago ang isip niya. Kukumbinsin ko ang security na wala ka dito sa loob. Tapos, bahala ka na kung paano ka makakapuslit. Tapos puntahan mo ako sa malapit sa convenience store. Tawid lang yun ang hotel na to. Doon kasi ako nagpark dahil mga private car lang ang pwede dito at since hindi naman ako guest dito sa hotel ay hindi naman libre yun at ayaw ko magbayad. Hihintayin kita doon sa loob ng 10 minutes. Kung hindi ka makakadating ay hindi na kita mahihintay. So good luck sa'yo.
Ang sabi niya sabay talikod at naglakad na hanggang sa tuluyan na siyang nakalabas. Flashback. Denise, POV. Since pinagkakatiwalaan ako ni Leon para ayusin ang gusot na buhay niya, ay kailangan kong mag-isip ng magandang plano kung papaano paplansyahin ang problema niya. Although, wala pa naman ang problema, pero ang mga ganitong issue ay kailangang i-resolve ng mas maaga. Kahit pa sabihin na malayo pa ang eleksyon, because when it comes to politics, hindi uso ang salitang malayo. I need both of their replies. I need to know kung ano ba ang nangyari sa mga buhay nila sa nakalipas na 5 taon. Lahat ng pwedeng makatulong, ultimo katiting na impormasyon ay kailangan ko. Walang problema sa timeline ng pinsan kong si Leon. Kahit pa sabihin na pinsan ko siya, ay hindi rin siya nakaligtas dahil pinaimbestigahan ko din siya. Hawak ko ang files nilang dalawa. Good boy pala ang pinsang kong si Leon. Walang ibang naging karelasyon. Talagang nag-focus lang siya sa pag-build ng political career niya. Meron lang isang babae na medyo naging malapit sa kanya, si Giovanna, isang supporter. Pinaimbestigahan ko din ng babae pero wala naman ako makita na kahit anong treat. Talagang masasabi na die-hard supporter lang. Kung may gusto man siya kay Cuz, it's too late. Hindi niya ginamit ang opportunity ng mga time na wala si Amara. Isinarado ko ang folder niya at kinuha ko naman ang isa pang folder kung saan impormasyon naman tungkol kay Amara ang tiningnan ko. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil ang haba lang naman ng listahan ng mga napagtrabahuhan niya sa nakalipas na 5 taon. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa ng files niya, kaya pala siya nagbalik sa bayan nila dahil nagsawa na sa Maynila. Walang makitang permanenteng trabaho na siya namang sinamantala ng pinsan ko at binakura na agad ng loko. Good thing is wala din itong ibang naging karelasyon since nagkahiwalay sila ng landas ng pinsan ko. Pero mula na nagbalik siya maliban kay Cuz ay may isang lalaki pa itong nakausap at what the hell. Oh, what a small world we live in. Jeffrey. Jeff, the fucking guy I fuck. Hindi ako makapaniwala na hawak ko ang impormasyon tungkol sa lalaking ito at hindi rin ako makapaniwala na mas matanda ako na 5 taon sa kanya. Pero sa looks niya, hindi naman halata na mas bata pala siya sa akin. Kaya pala ang lakas ng stamina niya. Napapailing-iling na lamang ako. Itinigil ko ang pagbabasa about sa other info sa kanya. Siguro naman, hindi niya bet ang girlfriend ni Cuz because he's fucking me more than once this week. Isinarado ko ang folder at yung brown envelope naman ang kinuha ko at inilabas doon ang mga picture ng dalawa. Both past and present. Dahil sa mga litrato na ito ay dinagdagan ko ang bayad sa nag-iimbestiga dahil malaki ang maiitulong nito. Sunod-sunod ang ingay mula sa pag-vibrate ng cellphone ko, kaya kinuha ko iyon at napangisi naman ako nang makita ko kung sino ang natawag. Derek is calling. Kumusta na maganda at mabait kong ate? Nambola pa talaga, alam ko naman na may kailangan siya sa akin. Cut to the chase, what the fuck do you want? I need some cash. Napahawak ako sa aking ulo dahil sa mga sinasabi ng magaling kong kapatid na hindi ko malaman kung bakit ayaw pa ding umuwi hanggang ngayon sa bahay namin. Supposed to be ay dapat retired na si dad at siya ang ipapalit pero laking gulat ko ng pagbalik ko from business trip from abroad ay wala na si Derek sa bahay namin at galit na talaga si daddy. Hanggang ngayon ay hindi ko pa din alam ang dahilan ng pag-aaway nila and the worst, Derek have been cut off financially. Bastang sinabi lang sa akin ni dad ay ibabalik lang niya ang lahat kapag nagseryoso daw sa buhay si Derek. Hindi ko na inusisa pa kung ano man ang nangyari, pati na rin sa desisyon ni dad sa buhay ng kapatid ko. Pero ang masaklap ay alam ko na ako naman ang guguluhin ito at ito na nga inuumpisahan na ako. Ganun-ganun na lang? Ano ba talaga kasing nangyari at napalayas ka ni dad? Gusto mo ba talagang malaman? Oo, pero wag mo dito sa cellphone sabihin. Busy ako. Kung gusto mong bigyan kita ng pera, pumunta ka sa party sa Makalawa sa The Grande de Vista Hotel. Diyan talaga ate. Baka makita ko ni dad lalong ma-high blood yun sa akin. Nang biglang may pumasok sa ideya ko sa isip ko. Maganda nga na makita siya ni dad pero dapat makita siya na may kasama.
dahil palikero din ang loko-lokong kapatid ko. Kung makakapagdala lang siya ng matinong babae sa party, ay pwedeng isipin ni Dad na nagseseryoso na ito sa buhay. Hindi siya maha-high blood kung may maipakilala ka sa kanya na matinong babae. What do you mean, ate? Basta, sumunod ka na lang sa akin. Kung gusto mong bigyan kita ng pera, pumunta ka sa party at magdala ng date at please lang yung matinong babae. Pero wala akong pera. Exactly. Hindi ko naiintindihan. Huwag ka na masyadong maraming tanong. I'm busy. Ite-text ko na lang sa'yo ang other info. Bye. At agad kong tinapos ang tawag. Muling nag-vibrate ang cellphone ko pero hindi ko na lamang pinansin. Oras na para matutong dumeskarte si Derek sa buhay. Muli kong itinuon ang atensyon ko sa mga larawan. Nakaisip na ako ng ideya kung ano ang gagawin. Back to present. Literal na it's a small word talaga dahil nandito lang naman si Jeff sa party kasama ang kapatid at nanay niya. Nagulat pa nga ako nang bigla niya akong hilahin papunta sa table nila at agad akong ipinakilala sa mother at kapatid niya. Pero hindi ako dapat magpa-apekto sa kanya o sa trip na lalaking to kahit pa ginugulo niya ang isipan ko. Nakipagkamay lamang ako at nginitian sila at pagkatapos ay agad ako nagpaalam dahil kailangan ko nang bumalik sa table namin dahil kailangan kong mag-focus. Ngayong gabi sa party na ito, dito ko naisipang isagawa ang plano.